sa boses niyo eh. After everything she's done to us, Kinatuwa ni Ramir ang biglang paggaling niya at dito makausap niya ang kanyang kaibigang abogado at dito niya sasabihin dahil tela may isang hiwaga na pag-uwi daw umano ng bahay niya ay nakita niya ang itsura nga nitong si Lilet. Siguro nga ay dahil sa may puwang sa kanyang puso itong si Lilet. Dahil sa kabila ng mga nangyayari, hinangad pa rin ni Ramir na mabuo ang kanyang pamilya at si Lilet ay matanggap ng kanyang pamilyang si Patricia at si Trixie. Din siya ng mga memories na noong binata pa siya, ay inaasam niya talaga na magkaroon ng pera nang sa ganun mahit niya ang 1 million at nang sa ganun mabigyan ng magandang kasal itong si Patricia. At hindi lang yun, malibot nga sa buong mundo. At dahil sa masipag siyang magtrabaho, nagawa niya ang bagay na iyon. Natalo nga niya sa pustahan ng kanyang kaibigan at hindi pa yun nagtatapos. Matapos nga ang pagdating nitong si Trixie ay mas lalong ginalingan pa niya sa pagtrabaho at mas lalong lumaki at dumoble ang kanyang kita. Nakuha niya lahat, properties, lahat ng yaman ay meron na siya. Ngunit tela may kulang pa rin. At naisip nito na ang lahat ng mga bagay na iyon ay ipapamana niya sa dalawa niyang mundo. Walang iba kundi itong si Patricia at itong si Trixie. Yun ang sabi ng kanyang abogado. Subalit nag-react nga itong si Ramir at sinabing maging itong si Lilet. Dahil anak din siya, nga ay babasagin ni Patricia ang kanilang pag-uusap dahil bigla itong lilitaw at makikisawsaw. Galit siya at hindi siya agree na maging itong si Lilet ay bibigyan ng mana dahil maraming ginawa si Lilet na agon sa kanila. At sa kabila ba daw ng lahat, ay mapapatawad na lang ni Ramir ang ganoong bagay? At nag-iisip pa siya na pamanahan, bakit hindi na lang daw umano ibigay lahat kay Trixie? Yung nang sabi ng bruhang si Patricia. Nainis si Ramir sa ginawa ni Patricia na bigla na lang sumulpot at nagkisawsaw sa usapan na seryoso nga at dapat yun ay confidential. Hindi niya gusto yun. Subalit, git ni Patricia ay sobrang lakas umano ng kanilang pag-uusap kung kahit kanyang narinig. Subalit gustong-gusto niya talaga makisawsaw at ayaw niya talaga na maging si Lilet ay bigyan ng mana. Ang lahat ay gusto niya ay mapupunta kay Trixie. Kung kaya't ang mga bagay na iyon ay lilihim na lamang ni Ramir at hindi niya gustong pag-usapan ang mga bagay na iyon kaharap ang kanyang asawa. Gusto niya ay confidential dahil anumang magiging desisyon niya, natitiyak niya na itong kanyang asawang si Patricia ay tututol. At hindi siya mapapanatag, hindi maging masaya ang kanyang pag-alis kung sakali mang may mangyari sa kanya at magkukulang siya sa kanyang anak na si Lilet. Anak pa rin si Lilet at malaki ang pagkukulang niya rito. Lalo't nung una na sinubukan niya itong tulungan ay tumanggi itong si Lilet. Hindi naman naghahabol si Lilet ng anumang mana galing sa mga ingano dahil masipag siya at kaya naman niyang makakita ng pera ng nararapat at nasasapat sa kanya na hindi kailangang umasa sa mana ng magulang. Masipag siya at matalino kaya kayang-kaya niya na magkaroon din ng kayamanan gamit ang kanyang sariling abilidad at kakayahan. Ngunit ang hindi alam ni Lilet ay lihim na gagawin ni Ramir ang nararapat. Hahatiin niya ang mana sa dalawa at yun nga ay kay Trixie at itong kay Lilet. Bago pa man siya pumanaw or kung ano mang mangyari sa kanya ay nakalagdag na at na-authorize na ang gusto ni Ramir na mangyari sa kanyang dalawang anak. At umaasa din siya na balang araw ay tatanggapin ni Trixie at ni Patricia itong si Lilet para maging masaya na nga siya ng tuluyan dahil yun na lang ang kulang sa puso niya. Kabilang banda, itong si Lilet ay walang kamali-malay sa mga nangyayari. Siya ay patuloy pa rin na magtatrabaho at magsisikap para sa kanyang sarili. Dahil tinanggap na niya noon pa man na wala na siyang ama at wala na siyang aasahan kay Ramir sapagkat makasarili ang kanyang asawang si Patricia maging ang kanyang half-sister. Gusto itong sasulohin ang ama niya.